Sa aming mga Muslim ay hindi allowed ang live-in. Madali rin sa amin ang hiwalayan dahil pirma lang ng lalaki at mga saksi sa pamilya ay okay na. Pero ayoko na rin magmahal ng iba. Tama na yung 3 beses. Sukong-suko na ako pero mahal ko pa rin siya. Isa akong pure Muslim at dahil sa tribo namin sa murang edad ay pinakasal ako ng magulang ko. Arranged marriage sa edad na 16 years old. High school pa lang ako noon at wala pang sariling desisyon. Year 2011 noon at sunod lang ako sa utos ng parents ko dahil yun ang kinasanayan namin. Nagkaroon kami ng 2 anak ng unang asawa ko at yung asawa ko na yun ay isa siyang malaking batugan. Asa lang sa magulang na ultimo gatas at diaper ay inaasa pa sa magulang niya. Wala rin naman akong masabi sa parents niya dahil sobra nila tong mahal kaya bigay lahat sa kanya. Ang kaso bukod sa pagiging batugan niya ay lahat ng bisyo nasa kanya ng lahat. After 3 years ang marriage namin, doon na siya nagsimulang malulon sa lahat ng bisyo. Kaya naging on and off yung pagsasama namin. Nakailang ulit na hiwalayan at inaayos. Pumapayag ako noon para sa mga bata pero nung mga 5 years na kaming mag-asawa, doon na ako bumigay at sumuko. Sobrang hirap ng dinanas ko sa kanya nung huling hiwalayan namin. Hindi na ako pumayag na bumalik siya sa buhay namin. Nag-work ako noon at sinikap kong ibigay lahat ng gastusin ng mga anak ko. Na hindi ko yun inasa sa mga magulang ko dahil sila rin ang nag-aalaga. After 1 year ay binuksan ko ulit ang puso kong magmahal. May nakilala ko na guy na Muslim rin pero nasa abroad siya. Bago pa niya ako ligawan, sinabi kong lahat sa kanya about sa buong pagkatao ko. Tinanggap niya yon at naging kami kahit na LDR. After 2 years ay kinasal rin kami. Nagsama kami ng 1 month lang dahil sa babalik pa siya ng abroad noon. At nangako siya na pag uwi niya ay magstay for good na siya. That time may sarili na rin akong business kaya alam namin na kaya namin na magstay siya sa Pinas. Nung nasa abroad na siya ay bigla na lang nagkaroon ng pandemic at doon na nag-iba ang lahat. Nagawa na niyang mag-cheat at lokohin ako ng paulit-ulit. Ilang beses ko siyang pinatawad pero ganun pa rin. After 4 years ng pagmamahalan namin ay tinapos ko na. Naghiwalay na kami ng tuluyan dahil hindi ko na kinaya. Anyway, sa aming mga Muslim ay hindi allowed ang live-in kaya laging kasal ang option para magsama. Madali rin sa amin ang hiwalayan dahil pirma lang ng lalaki at mga saksi sa pamilya ay okay na. Sobrang hirap ng dinanas ko dahil sobrang mahal ko siya. Nakakala ko siya na talaga pero mali ako. Nasa pangalawang asawa ay failed na naman ako. Sobrang depression at anxiety ang inabot ko noon sa kanya. After almost 2 years ay nakamove on ako. At muli nagmahal ako sa pangatlong pagkakataon at sumubok na naman ako. Sinugal kong lahat dito sa ikatlo ko kasi ayokong masaktan. Ayoko rin na may masabi ang iba na kesyo baka ako yung mali kasi nakakarami na ako ng lalaki. Na kahit nagmamahal ako ng iba, hindi ko naman pinababayaan ang mga anak ko. Na nasa mama ko yung isa at nasa unang biyanan ko yung panganay ko. Na kasi nga mahal na mahal nila to. Pati ang mama ko ayaw na rin nilang ibigay sa akin ng anak ko. Na hindi pa ako nun kinakasal sa pangalawa ay todo bigay pa rin ako ng luho sa mga anak ko. Gadget, bike, basta lahat ng luho nila pinagsisikapan kong ibigay. Ngayon ikinasal ulit ako sa pangatlong pagkakataon. Sobrang tanggap yung pagkatao ko simula sa umpisa. Tiyaga niya ako nung niligawan hanggang sa naging kami and after 3 months, pinakasalan niya ako. Hindi simpleng kasal ang nangyari sa amin kaya sobra kong saya that time. Na kahit na 3 beses na akong kinasal pinahalagan niya pa rin ako. Fast forward ay naging masaya naman yung pagsasama namin sa mga unang taon. May mga away na nangyayari sa kadahilanan ng pag-iinom niya ng alak. Yun ang lagi namin pinag-aawayan dahil lumaki siya sa Manila at nakasanayan na niya yon. Lalo kapag may team building sa trabaho nila. Pero nare-resolve rin naman dahil matyaga siyang manuyo at sobrang mahal ko rin naman. Fast forward year 2024 nang biglang gumuho yung mundo ko sa halos gusto ko nang mamatay. Dahil nalaman ko na 2022 pa lang pala nag-cheat na siya sa akin. Sa 2 taon nakala ko alak lang yung problema namin lagi. Na yun pala mas malala pa doon. Panatag ako na wala siyang babae nun kasi sobrang effort niya sa akin. The way mag-sorry, mag-update na ultimo nasa CRA i-update niya pa yun sa akin. Na para lang wag akong mag-alala or paghinalaan siya. Nung nalaman ko yung dami account niya na sobrang dami nakaka-chat at nakaka-sex pa nga. Na mga walker na babae, grabe yung iyak ko nun. Bugbog at sampal ang ginawa ko sa kanya kasi hindi ko akalain na magagawa niya yun sa akin. Lumuhod siya nun at nagsusorry at umiiyak rin siya na patawarin ko siya. At hindi na raw siya uulit. Na maski yung cellphone na nahuli ko sa kanya ay ibibigay niya raw sa akin. Na nagawa lang daw niya yung dami account dahil sa pagsusugal. Nalulun siya sa scatter. Ang dami ring GC sa account na yun about sa sugal. Sobrang iyak ko nun na halos mamatay ako. Na ang masaklap pa nun 2 months bago ko siya mahuli ay sobrang saya namin dahil finally after 3 years nabuntis ako. Sobrang saya ko nun pero matapos ng away na yun ay hindi rin nagtagal dahil nakunan ako dahil sa stress. Nawala yung baby namin na mag 1 year na sana ngayon. Umuwi ako nun sa probinsya sa parents ko dahil gusto ko munang lumayo pero sinundan niya ako. Gusto niya na patawarin ko siya at magbabago raw siya dahil nagsisisi siya at sisikapin niyang magbago. At sa tulong ng parents niya at parents ko ay pinatawad ko siya at nagsimula kami. Sinubukan namin magsimula pero ako yung lumala. Naging praning ako, sobrang mag-overthink na araw-araw ay nag-aaway kami. Pag uwi niya, cellphone niya agad yung kinakalikot ko at naging toxic na
na ako. Aman ko rin na habang nag-extra siya mag-taxi driver, dinadaanan niya yung ex niya at nalaman ko rin na nag-kiss pa sila. Grabe yung gabing yun na sobrang sakit. Na naglaslas pa ako nun. Na ngayon nga toxic na yung marriage namin. Na mas nalulong pa siya sa pagsusugal at walang tigil ng pag-iinom ng alak. Nasa QC na rin siya near sa work niya at ako naman nandito sa ate ko nagstay. Nabaon kami sa utang dahil sa ginagawa niya. Na ngayon nga para makabayad siya ng utang naglayo muna kami. Na para na rin makaiwas sa gastos sa kanya yung upa namin. Pero nasasaktan pa rin ako kasi lahat ng ayaw ko ay ginagawa niya. Gusto ko na rin makipaghiwalay pero ayaw niyang pumayag at babawi raw siya at ibabalik daw niyang lahat. Nabigyan ko pa raw siya ng chance. Hindi ko alam kung aasa pa ako dahil panay pa rin naman ang paglalasing niya. Hirap na hirap pa rin ako mag-isip na parang wala na akong maisip na matino. Na minsan iniisip ko na hayaan ko na kasi ayaw ko rin namang ipilit ang hiwalayan. Dahil ayaw ko na rin magmahal ulit ng iba. Natama na yung pantatlong beses na to na bahala na ang tadhana sa akin. Kung suko na rin ako pero mahal ko pa rin siya. Mag 5 years na rin yung marriage namin sa 2026 at hinihiling ko na lang sana na mawalan ako ng pake sa kanya para makapamuhay ako ng maayos. Sana mamilin mabasa mo yung sulat ko at sana mabasa ko yung opinion ng mga supporter mo. Sana ma-real talk mo ako ng todo na sana magising ako na kung ano ba yung dapat kong gawin. Letter sender, Fatima. Napakalinaw na hindi ka swerte sa lalaki pero hindi ka mapirme. Sukong suko pero walang kadala-dala. Ano namang pauso mo yan? Ano kang makakamove on hindi ka rin naman naaari ng walang lalaki? Ginawa mong maintenance Trial and error, unlimited ba yan? Ipag-pray mo yung nararamdaman mo para hindi ka pa ulit-ulit na ginagago. Na kasi yung mindset mo na anlipatawad kahit ginagago ka at pag di umubra hahanap uli ng iba. Ang ganda mong babae, nakatatlong pakasal, legal na legal. Hindi uso sa inyo yung self-love, maging single forever kapag hindi sinuswerte. Kailangan may ka-love team. Kasi kung pwede naman, ba't di mo gawin? Ang sabi, madali sa amin ang hiwalayan dahil pirma lang ng lalaki at mga saksi sa pamilya ay okay na. Kaya't sinamantala mo naman.